Hello everyone! Kumusta kayong lahat? Sagutin ko tong tanong ng isang kakilala ko na taga-Australia lang din siya. Paano daw magkabahay dito sa Australia? So, I think depende siguro sa situation natin, no? Iba't iba yung buhay natin, pero i-share ko sa inyo yung sa amin. So, way back 2011, day 1 pa lang, pagdating ko dito sa Australia, tinatanong na ako ng asawa ko kung ano ang gusto ko sa buhay, anong gusto kong mangyari sa buhay, anong gusto kong i-achieve. Kasi bata pa ako eh. So, nilista ko dun, ayoko muna magkaanak. Gusto ko i-enjoy naming mag-asawa bilang kami lang dalawa kasi it's very big responsibility talaga kung may anak ka na dito sa Australia, guys. Lalong-lalo na ang mahal ng childcare dito, walang ibang mag-aalaga kung nasa trabaho ka, kundi iiwan mo sa childcare o hindi katulad sa Pilipinas na pwede mong iiwan sa kapitbahay, 'di ba? Sa atin iiwan lang sa kapitbahay. Dito bayad lahat, per hour pa ang bayad mo. So sa childcare, school care. So iniiwasan ko munang manganak. So sabi ko ayoko muna manganak, gusto kong magtatrabaho tayong dalawa at mag-ipon para makabili tayo ng bahay. And then, next days, gusto kong mag-drive para may freedom ako habang yung asawa ko ay nasa trabaho. And then, gusto kong mag-eskwela, gusto kong makapagtrabaho sa opisina. So, anyway, yung asawa ko, almost all his life talaga na nagtatrabaho siya sa mining industry. So, and then ako naman habang sa trabaho siya, noon ay 2 weeks on, 1 week off yung trabaho ng asawa ko. So habang nagtatrabaho siya, ako naman nagtatrabaho ako bilang isang cleaner doon sa Mantra on the Esplanade sa Darwin City. So habang nagtatrabaho ako, nag-extra income din ako, tumutulong ako sa kapatid ko, maglilinis kami ng bahay sa iba't ibang tao during sa day off namin, and then yun din ang asawa ko. So anyway, nakapagbili talaga kami ng bahay ng asawa ko. And then, ayun, after namin nakabili ng bahay, nagplano na kami na gusto ko ng mga anak kasi may bahay na kami, may matirhan, secured hindi na kami kailangang lilipat pa ng ibang lugar o ibang bahay. So, sabi ko gusto ko ng magkaanak, and then, that time, nakapag-drive na rin ako. Binilhan niya ako ng kotse kahit wala pa akong lisensya para ma-encourage lang talaga ako na makapag-drive kasi ang hirap, walang freedom kung hindi ka makapag-drive dito sa Darwin. Ang init pa naman. So, kailangan ka talagang makapag-drive dito. So, anyway, nakabili na kami ng bahay. So, nakapag-decide kami na magbili ulit ng second property. So, ang bahay namin noon, may value na siya. So, kinuha namin yung equity para makabili kami ulit ng bahay. So, nag-save talaga kami ng pera. Behera lang kami nagha-holiday kasi gusto namin, uunahin namin yung future namin mag-asawa kasi may anak na kami. So, ayun, nakapag-save na kami ng pang-deposit sa second property namin. Hindi basta-bastang makautang ka dito sa bangko, guys. I-background check ka nila, make sure wala kang utang. Tingnan nila kung gaano ka kagastador, kung yung online shopping mo o yung mga daily gastos mo, kung malaki ba yung mga gastos mo everyday or monthly or weekly. So talagang titingnan yun ng bangko bago nila i-approve. So it's very hard na makautang dito sa bangko kung wala kang secured na trabaho or full-time na trabaho. Kailangan talaga na secured ka para bibigyan ka nila ng chance na makautang. And syempre, titingnan din nila, make sure may savings ka. So anyway, nakabili na kami ng pangalawang property. Nakapagtrabaho na rin ako sa government. Yung asawa ko, nagtatrabaho pa rin sa mining industry. Lumipat siya dito sa Darwin para malapit siya sa amin. And then, hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin siya sa mining industry. 1 week on, 1 week off siya. And then during his day off, nagsa-sideline yung asawa ko. Nagtatrabaho pa rin sa sideline niya, mining pa rin ang trabaho niya sa sideline, pero 1 or 2 days lang siya para naman makapagpahinga din siya. Pero may trabaho talaga siya, yung 1 week on, 1 week off. And then ako naman, during maternity leave ko, nag-extra income din ako, naglilinis ng bahay, tumutulong ako sa mga kapatid ko, linis ng bahay ng iba't ibang tao para lang makapag-ipon kasi pag may pangarap ka, guys,
aktibo ka talaga at saka excited ka palagi kapag may goal ka na gusto mong matupad. So, sabi ko, kasi matagal na itong dalawang property namin, so sabi ko gusto kong may pangatlo kaming property na talagang titirhan namin pang retirement kasi syempre we're not getting any younger. Patanda na tayo, and then syempre dalawa na yung anak namin. Inuna talaga namin yung future namin para secured na yung syempre tayong lahat mawala dito sa mundo. Hindi natin madala yung mga kung anong meron, you know. So at least yung maiwan secured na. So hindi na ako mamroblema. And then so anyway, naaprobahan kami sa pangatlong property namin. Nag-ipon kami, bihira lang kaming nag-holiday. Mag-holiday man ako, pero ako lang uuwi ako sa Pilipinas once a year except nung COVID kasi bawal mag-travel. But actually every year talaga ako umuwi ng Pilipinas. Sinusuportahan ako ng asawa ko na pwede akong uuwi, ganon. So he hates flying naman talaga, so he's happy to look after our kids, and then ako lang uuwi ng Pilipinas para mabisita ko yung mga pamilya ko, and then bibisitahin din namin yung pamilya ng asawa ko na doon sa Victoria kasi taga Victoria sila. So yun lang guys, nag-iipon lang kami palagi, and then ngayon yung luti namin sa Marara under contract na siya, so ano na siya, settlement in progress. So I'm very excited. Iba't iba naman ang policy ngayon. So kailangan namin mag-secure ng bahay, kailangan na maghanap kami ng builders. Hindi katulad dati na package na siya ba na luti and then bahay na talaga. Ngayon hindi na ganyan ang policy dito sa Darwin. So at the moment, high value na yung very maganda yung market dito sa Darwin. Kaya malaki na rin ang value sa aming dalawang property. Kaya pinayagan kaming mag-purchase ulit ng pangatlong property kasi may equity na yung dalawang properties namin. So ang ginawa na lang namin is nag-ipon kami para pang down payment sa pangatlong property kasi iwan ko yung ibang kakilala ko, sabi nila hindi sila nagda-down payment, pero kami pinapag-down payment talaga kami sa mga properties namin. So it's very hard kung magbili talaga kayo ng property, kailangan pag-ipunan, and then hindi ako materialistic na tao, hindi ako mahilig sa mga expensive na mga gamit or yung mga walang dahilan. Hindi ako mahilig magbili-bili kahit ano. Dati na punong-puno tong bahay namin, magbili ako ng yung mga parang junk na siya. Na-realize ko hindi ko naman ginamit. So kung naipon ko yan, pera yun, 'di ba? So every cent counts talaga. So ganun, maano din ako, kuripot talaga ako guys. Napansin nyo siguro na yung asawa ko lang ang nagkukulay ng buhok ko. Kasi ayoko magpunta sa salon. Ang mahal talaga sa salon dito sa Australia guys. And then yung asawa at yung mga anak ko, ako lang din ang nagugupit sa kanila. Kasi happy naman sila na ako lang ang maggupit sa kanila. Kaya, sige, go na lang tayo. So, ayun, nag-ipon talaga kami guys. Kasi yun ang gusto namin na mangyari. So, at least, inuna namin yung future namin, yung kinabukasan sa aming mga anak. And then later on, pwede naman kaming mag-holiday. Pwede nang ibenta yung mga para wala ng utang. Anyway, as long as may tenant, ang naka-advantage lang talaga bilang investor is as long as may tenant ka sa property nyo, very big bonus talaga siya. Kasi yung tenant ang nagbabayad sa mortgage. Yung renta ng tenant, yun din ang ibayad namin doon sa mortgage namin. Kakabahan na kami kapag walang tenant. So, kailangan may tenant. Yun lang ang pinag-pray ko palagi. Sana may tenant kami palagi para hindi kami... Kasi responsibility namin, kami ang magbayad kung wala kaming tenant. So, kami talaga magbayad sa property.
So, yun lang guys, ang ginagawa namin, as long as may tenant, happy-go-lucky. So, yun lang ang pinag-pray ko. Otherwise, kami ang magbabayad kung wala kaming tenant. So, ang nakaka-advantage lang talaga is kung may tenant ka. Kasi ang tenant ang magbabayad sa property ninyo. Parang yung mortgage ninyo. And then, at the moment, I'm very happy and very excited. Hopefully, early next year, makapag-move in, or no, not maka-move in, makapag-build kami ng bagong bahay na gusto naming matirhan kasi custom-made yung pinili namin na bahay. And then sa Mararas siya, malapit sa trabaho, malapit shopping center, supermarket, sa golf, sa airport, sa beach, at saka sa mga kapatid ko. So yun ang napili namin na lugar kasi parang sentro siya. And then, basta para sa amin, magandang suburb na titirhan namin. So, yun lang guys, mag-ipon. Hindi, wag maggastos na walang dahilan or hindi mo naman kailangan or 'di ba? So, be wise lang talaga. Yun lang, and thank you for watching.